Kabanata 1696, ang mutated green soul dreamy fruit. Isang mahiwagang enerhiya ang bumalot sa kaluluwa ni Zephyr. Napakapayapa. Napakagaan. Parang naliligo siya sa isang mainit na bukal na unti-unting nagpapalakas sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya napigil ang mapangiti. Napakaganda ng green soul dreamy fruit na ito. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang mahalagang katotohanan ang kanyang natuklasan. Ang prutas na ito ay hindi ordinaryong green soul dreamy fruit. Isa itong mutated green soul dreamy fruit. Mas bihira, mas makapangyarihan, at mas kamangha-mangha ang epekto kaysa sa anumang nakatala sa sinaunang mga kasulatan. Sa lakas ng kanyang kaluluwa, ganap niyang napakinabangan ang kapangyarihan ng prutas. Habang lumalakas ang kanyang espiritu, mas lalo rin niyang naramdaman ang halaga ng kayamanang ito. Kaya humarap siya sa lahat. Mga kapatid, maaari ba nating ipagpalit ang inyong green soul dreamy fruit? Malaki ang maitutulong nito sa akin. Ngunit bago pa makapagsalita ang iba, isang malamig na boses ang sumingit. Emph. Si Liu Yan. Punong-puno na naman ng pangungutya ang kanyang mukha. Hindi ka ba nangangarap? Pinagbigyan ka na nga naming makakuha ng ilan dahil kay Shangguan Chanyo. Isa ka lang namang Levi. 5 spirit. Gusto mo pang kunin ang bahagi ng iba. Napakatawa mo. Muling uminit ang tensyon. Tahimik lamang si Zephyr. Ngunit sa pagkakataong ito, unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Paulit-ulit siyang hinahamak ni Liu Yan. Kung ibang tao lamang, matagal na sana itong bumagsak sa lupa. Ngunit pinili pa rin ni Zephyr na pigilan ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Lumapit si Li Bufan at nagsalita ng mahinahon. Kapatid na Zephyr, mahalaga rin sa amin ang green soul dreamy fruit. Kaya hindi namin ito basta maibibigay. Sandali siyang tumigil bago muling ngumiti. Pero, kung may maiaalok kang kayamanang katumbas ng halaga nito, walang dahilan para hindi tayo magpalitan. Tumango si Zephyr. Iyan din ang nasa isip ko. Ayaw niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Alchemist Alliance upang makalamang sa iba. Sa halip, dapat patas ang lahat. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumuha ng isang kayamanan mula sa kanyang loot ring. Sa sandaling lumitaw ito, nagliwanag ang buong paligid. Mistulang gintong lava ang anyo nito habang umaagos ang makinang na liwanag sa ibabaw. Napasinghap ang lahat. Maging si Li Bufan ay hindi nakapagsalita sa unang tingin. Kalmadong sinabi ni Zephyr. Kapag nagamit ito, lalaki ng husto ang true energy ng isang mandirigma. At kung sapat ang dami, maaaring tumaas ng ilang ulit ang kanyang lakas sa labanan. Pagkasabi pa lamang niya, agad na tumango si Li Bufan. Sige. Papayag akong makipagpalitan. Bilang pinakamatanda at may pinakamaraming karanasan. Alam niyang ang kayamanang inilabas ni Zephyr ay hindi hamak na mas mahalaga kaysa sa isang green soul dreamy fruit. Ngunit habang nagsisimula ng magkasundo ang dalawa, tahimik lamang na nakatingin si Liu Yan. At sa kanyang mga mata, unti-unting sumisiklab ang matinding inggit. Papayag kaya ang iba sa alok ni Zephyr? O may masamang balak na namang gagawin si Liu Yan upang sirain ang kasunduang ito? Kabanata 1697, Dalawang Akademya, Isang Matinding Pagsubok. Isa-isang pumayag ang lahat sa alok ni Zephyr. Makikipagpalitan din ako. Ako rin. Hindi nagtagal. 12 ng green soul dreamy fruit ang napunta sa mga kamay ni Zephyr. Malaki ang kanyang naging pakinabang. Nang makita ni Liu Yan na tunay ngang lumalakas ang true energy ni Li Bufan at ng iba matapos gamitin ang kapalit na kayamanan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Zephyr. Zephyr, makikipagpalitan din ako. Tahimik na napatingin ang lahat. Kanina lamang, siya ang walang tigil sa pangungutya kay Zephyr. Ngayon, siya rin ang kusang lumalapit upang makipagpalitan. Ngunit hindi na ito pinatulan ni Zephyr. Para sa kanya, mas mahalaga ang green soul dreamy fruit kaysa sa pakikipagtalo. May panahon para singilin si Liu Yan. Ngunit hindi ngayon. Sa huli, mahigit 100 green soul dreamy fruit ang napunta sa pagmamay-ari ni Zephyr.
Pagkatapos nito ay muling nagsalita si Shangguan Chanyo. Ayon sa sinaunang mga tala, kung saan may tumutubong green soul dreamy fruit, may posibilidad ding may nakatagong mas mahahalagang kayamanan. Nang gamitin ko rin ang aking probang eyes kanina, may naramdaman akong kakaibang enerhiya. Agad na tumango ang lahat. Alam nilang hindi nagkakamali ang kakayahan ni Shangguan Chanyo. Kung ganoon, hanapin natin iyon. Walang tumutol. Swoosh, swoosh, swoosh. Naghiwa-hiwalay sila habang maingat na sinusuri ang bawat sulok ng paligid. Ilang sandali lamang ang lumipas. Biglang sumigaw si Shangguan Chanyo. Nandoon. Sabay-sabay silang tumingin sa direksyong kanyang itinuro. Sa di kalayuan, may isang malawak na lupain na nababalot ng napakasiksik na espiritual na enerhiya. Ang sinaunang aura roon ay napakalakas. Halos maging hamog na ang purong enerhiya sa paligid. Kitang-kita nilang may napakalaking kayamanang nagtatago sa lugar na iyon. At 10 kilometro lamang ang layo nito. Sa bilis nila, madali sana nila itong mararating. Ngunit, pagdating nila, nanigas silang lahat. May nauna na. Roar. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw-ngaw. Parang sabay-sabay na umuungal ang 10,000 mababanggas na halimaw. Sa lakas ng alon ng tunog, nayanig ang lupa. Nagbitak ang mga bato. At patuloy na gumuho ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, ilang dosenang figure ang mabilis na kumikilos. Kasama nila, ang napakaraming mababanggas na halimaw. Napasinghap si Shangguan Chanyo, ang Myriad Beast Academy, at ang Illusory Academy. Biglang naging mabigat ang hangin. Alam nilang dehado sila sa bilang. Mas marami ang kabilang panig. At hindi lamang iyon. Mahigpit na ipinaliwanag ni Shangguan Chanyo. Ang Myriad Beast Academy ay eksperto sa pagkontrol ng mababanggas na halimaw. Hindi lang ang mga tao ang kalaban natin. Pati ang kanilang mga alagang halimaw. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ngunit ang mas mapanganib ay ang Illusory Academy. Dalubhasa sila sa mga ilusyon. Kapag nahulog ka sa kanilang bitag, kahit isang kisap mata ka lamang mawalan ng malay. Sapat na iyon upang mawalan ka ng buhay. Naging seryoso ang mukha ng lahat. Isang maling hakbang lamang. Maaaring maging katapusan na nila. Humakbang si Shangguan Chanyo at sumigaw patungo sa kabilang panig. Mga kapatid, maaari ba tayong magtulungan? Ngunit, tatanggapin kaya ng dalawang akademya ang alok na ito. O sisiklab ang isang madugong labanan para sa lihim na kayamanang nagtatago sa sinaunang lupain. Kabanata 1698, ang pagkikita ng dalawang malalakas na akademya. Sa paglapit ni Zephyr at ng kanyang grupo, napansin agad sila ng mga disipulo ng Myriad Beast Academy at Illusory Academy. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding pagod habang nakikipaglaban sa mababanggas na halimaw. Tulong. Hindi na nag-atubili si Li Bufan. Kumilos tayo. Bagamat magkakaibang akademya sila, lahat naman ay kabilang sa domain of Muan. Sa oras ng panganib, mas mahalaga ang pagtutulungan kaysa sa kompetisyon. Boom! Agad silang sumugod sa labanan. Ang kanilang mga kalaban ay mga dambuhalang nilalang nakahawig ng mga buwaya. Ngunit huwag magpalinlang sa kanilang anyo. Napakabilis ng kanilang kilos. Sa bawat hampas ng matutulis nilang kuko, humahagibis ang nakamamatay na bugzo ng hangin. At ang matitigas nilang kaliskis ay halos hindi mapasok ng karaniwang pag-atake. Isang tunay na mabangis na halimaw. Sa gitna ng labanan, biglang sumabog ang nakakakilabot na aura ni Liu Yan. Boom! Isang malakas na suntok. At sa isang iglap, isang dambuhalang buwaya ang bumagsak nang wala ng buhay. Ipinakita niya ang lakas ng isang peak levy. Siyam na spirit na halos nakatuntong na sa alchemy realm. Napangiti siya ng may pagmamalaki. Ngunit, hindi nagtagal ang ngiting iyon. Sa kanyang tabi, tahimik na kumilos si Zephyr. Boom! Boom! Dalawang kamao ang sabay na ramagasa. Mas mabagsik. Mas mabilis. Mas nakakatakot. Sa isang iglap, mas marami pang halimaw ang bumagsak kaysa sa napatay ni Liu Yan.
Nanigas ang mukha nito. Emph. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao habang pilit na nilulunok ang kanyang galit. Muli na naman siyang natabunan ng taong kanyang minamaliit. Ngunit hindi iyon pinansin ni Zephyr. Patuloy lamang siyang lumaban. Sa tulong ng grupo, unti-unting nabaligtad ang sitwasyon. Samantala, pinakawalan ng mga disipulo ng Myriad Beast Academy ang kanilang mababanggas na alagang halimaw upang makipaglaban. Habang ang mga eksperto ng Illusory Academy ay gumagamit ng makapangyarihang illusion techniques upang lituhin ang mga dambuhalang buwaya. Dahil dito, mas naging madali ang pagpatay sa mga halimaw. Hindi nagtagal. Tuluyan ng nalipol ang lahat ng mababanggas na nilalang. Huminga ng maluwag ang buong grupo. Maraming salamat sa inyong tulong. Lumapit ang pinuno ng Myriad Beast Academy. Nakaupo siya sa likod ng isang dambuhalang mabangis na tigre. Ang kanyang presensya ay tila isang hari ng mga halimaw. Siya ay si Lin Xing. Ngunit, sa kanyang pagbati, parang hindi man lamang umiiral si Zephyr. Sadyang hindi niya ito pinansin. Naalala ni Zephyr ang lalaking ito. Noong papasok pa lamang sila sa Primordial Space. Isa ito sa mga unang humamak sa Alchemist Alliance. Hindi na lamang siya nagsalita. Sa kabilang banda, isang binatang halos kaedad lamang ni Zephyr ang lumapit. May kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Sa bawat titig niya, parang may mahiwagang ilusyon na handang humigop sa kamalayan ng sino mang makakatingin sa kanya. Ngumiti ang binata at magalang na yumuko. Ako si Huan Ching ng Illusory Academy. Maraming salamat sa inyong pagligtas. Hindi tulad ng iba. Magalang ang kanyang pakikitungo kay Zephyr. Ngunit habang nagsisimula pa lamang silang mag-usap, may isang mas nakakatakot na presensya ang tila unti-unting nagigising sa kailaliman ng sinaunang lupain. Ano ang nilalang na nagbabantay sa tunay na kayamanan? At bakit tila may isang mas malaking panganib na papalapit sa kanilang lahat? Kabanata 1699, ang galit na hindi na napigilan. Hindi na mahalaga iyon. Kalmadong ngumiti si Li Bufan. Nagkataon lang na pareho ang ating destinasyon. At higit sa lahat, pare-pareho tayong mula sa domain ng Muan. Ngayong nakikialam na ang mga tao mula sa teritoryo ng Qinglan, mas kailangan nating magkaisa laban sa mga kalaban sa labas. Tumanggo ang lahat. Sa harap ng mas malaking panganib. Mas mahalaga ang pagkakaisa kaysa sa kompetisyon. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Huan Ching. May natuklasan kaming isang lihim na lugar ng kayamanan sa unahan. Napakaraming pambihirang kayamanan roon. Sa kasamaang palad. Hindi kami makalapit dahil hinaranggan kami ng mga dambuhalang buwaya. Bagamat bata pa ang itsura ni Huan Ching. Kapansin-pansin ang kanyang pagiging kalmado at mahinahon. Dahil dito, mabilis siyang nagkaroon ng magandang impresyon sa lahat. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Mabilis silang sumulong. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nanlaki ang kanilang mga mata. Sa harap nila, nakalatag ang napakaraming sinaunang kayamanan. Napakasiksik ng espiritual na enerhiya. Halos maging likido na ito sa kapal. Mistulang isang banal na hardin ng mga kayamanan ang buong lugar. Napasinghap ang lahat. Dingyuan grass. Isa itong napakabihirang halamang espiritual. Wala nang nag-atubili. Maayos nilang hinati ang mga kayamanan. At agad nila itong kinain upang mapalakas ang kanilang cultivation. Sa loob ng primordial space. Hindi sapat ang maging malakas kahapon. Kailangan mong lumakas sa bawat sandali. Ngunit, habang abala ang lahat sa mga bagong kayamanan, si Zephyr ay may ibang plano. Hindi niya ginalaw ang mga halamang espiritual. Sa halip, patuloy niyang kinain ang mga mutated green soul dreamy fruit. 1, 2, 10, 12 ng prutas ang sunod-sunod na nilamon niya. Habang lumalakas ang kanyang kaluluwa, unti-unti siyang pumasok sa isang kakaibang kalagayan. Tahimik. Napakapayapa. Mistulang lumulutang ang kanyang kamalayan sa isang walang hangganang dagat ng liwanag. Ang bawat hibla ng kanyang kaluluwa ay patuloy na pinipino. At papalapit ng papalapit sa isang napakalaking pagbabago. Ngunit, sa mismong sandaling iyon,
Isang malakas na halakhak ang biglang umalangaw-ngaw. Parang kulog ang lakas nito. Sa isang iglap, naputol ang malalim na estado ng pagninilay ni Zephyr. Swoosh! Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kasabay nito, sumabog ang isang nakakatakot na aura ng galit mula sa kanyang katawan. Hindi na ito simpleng pagkainis. Isa itong galit na kayang pumatay. Direkta siyang tumingin sa isang direksyon. At sa malamig na tinig ay sinabi niya, "Hinahanap mo ang sarili mong kamatayan." Tumahimik ang buong paligid. Nagulat ang lahat. Hindi pa nila kailanman nakita si Zephyr na magalit ng ganito. Sabay-sabay nilang sinundan ang kanyang tingin. Sa di kalayuan, nakatayo si Liu Yan, katabi ni Lin Xing ng Myriad Beast Academy. At ang malakas na halakhak na sumire sa pagninilay ni Zephyr ay walang iba kundi mula kay Liu Yan. Ngunit sa halip na matakot, mapanghamon pa siyang ngumiti. "Zephyr, anong balak mong gawin?" Ngunit hindi alam ni Liu Yan na ang isang pagkakamali niya ay tuluyan ng umabot sa hangganan ng pasensya ni Zephyr. Maglalabas na kaya si Zephyr ng kapangyarihang matagal niyang pinipigil? Kabanata 1700, sumiklab ang galit ni Zephyr. Sa ilalim ng malamig na titig ni Zephyr, hindi man lang natinag si Liu Yan. Sa halip, lalo pa siyang ngumiti ng may pangungutya. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Halatang sinadya niyang gambolain si Zephyr. "Kapatid na Zephyr." Magsasalita sana si Shangguan Chanyo, ngunit agad siyang pinigilan ni Li Bufan. Umiling ito habang seryosong nakatingin kay Zephyr. Alam na niya ang nangyari. Ang malalim na pagninilay ni Zephyr ay hindi simpleng paglinang lamang. Isa itong napakabihirang estado ng kaliwanagan. Isang pagkakataong bihirang dumating sa buong buhay ng isang mandirigma. Kapag naputol ang ganitong estado, hindi lamang nawawala ang malaking oportunidad. Maaari ring magdulot ito ng matinding pinsala sa isip at sa kaluluwa. Kaya nang maunawaan ni Li Bufan ang nangyari, hindi niya maiwasang madismaya sa ginawa ni Liu Yan. Ngunit, huli na ang lahat. Swoosh! Parang kidlat na naglaho ang anyo ni Zephyr. Sa isang kisap mata, nakaharap na siya kay Liu Yan. Malamig ang kanyang mga mata. Panang nakamamatay na intensyon. Bago pa makagalaw si Liu Yan, humakbang si Lin Xing ng Myriad Beast Academy at humarang. "Zephyr, primordial space ito. Kung gusto mong magsimula ng gulo, huwag mo kaming sisihin kung makakalaban mo ang lahat." Panang pagbabanta ang kanyang boses. Ngunit, parang walang narinig si Zephyr. Swoosh! Kasabay ng dagandong ng kulog. Sumabog ang kanyang aura. Buzz! 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 Nagnitngit ang hangin. Nanginag ang lupa. Hindi na niya pipigilan ang sarili. Paulit-ulit siyang hinamak ni Liu Yan. Ngunit tiniis niya iyon. Ngayon, sinira pa nito ang pinakamahalagang sandali ng kanyang pag-unawa. Hindi na ito kayang palampasin. ROOOAAARRR. Umalangaw-ngaw ang malakas na ugong ng isang sinaunang dragon. Kasabay nito, lumitaw sa likod ni Zephyr ang isang dambuhalang sinaunang anino. Mistulang isang banal na general na bumaba mula sa kalangitan. Napakabagsik ng kanyang presensya. Napaatras ang maraming naruroon. Boom! Sa isang iglap, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Kasabay nito, naramdaman ng lahat ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa. At sa kanilang harapan, parang basahang itinapon, lumipad ang katawan ni Liu Yan. Boom! Malakas siyang bumagsak sa malayo. Nanigas ang buong lugar. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Liu Yan, isang peak levy, siyam na spirit na halos makatuntong na sa alchemy realm, ay hindi man lang nakaya ng salagin ang isang atake ni Zephyr. Paano nangyari iyon? Anong klaseng lakas ang taglay ng binatang ito? Talaga bang levy? 5 spirit lamang siya. Sa gitna ng katahimikan, tanging sina Shangguan Chanyo at ang mga disipulo ng Yoking Palace ang nanatiling kalmado. Nasaksihan na nila noon kung paano madaling pinatay ni Zephyr ang isang eksperto ng levy. Siyam na spirit. Kaya para sa kanila, hindi na ito nakakagulat. Ang tunay na nakakatakot
ay hindi pa rin nila alam kung hanggang saan ang tunay na hangganan ng kapangyarihan ni Zephyr. Ngunit pagkatapos mapahiya si Lioyan sa harap ng lahat, mananatili kaya itong tahimik? O tuluyan ng sisabog ang digmaan sa pagitan ng Heavenly Dust Academy at Zephyr?